Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat sa pagbalik sa ating channel. Agad na po nating ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga na marinig ni Cha Min-woo ang sigaw ng isang bata ay agad niya itong pinuntahan na sinundan din ni Griffin. Mabilis lang na tinalo ni Min-woo ang monster na aatake sa bata pero si Griffin naman ay nagulat sa kanyang nakita. Isang bata na sobrang pamilyar sa kanya. Tinawag niya itong kuya. Sino kaya ang batang ito at bakit tinawag niya itong kuya? Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang may hinaharap na napakalaking demonic beast si Hunter Zest at Hunter Reaper. Ginamit ni Reaper ang kanyang mga sinulid at isa-isang pinigilan ng gal-ame ng beast at si Hunter Zest naman ang tumapos dito. Sinabi ni Reaper na mabuti na lang at natapos nila ang isang ito nang walang problema. Ayon naman kay Hunter Zest ay hindi niya mahulaan kung ano ang susunod na mangyari dahil patuloy ang paglabas ng demonic beast. Walang pinagkaiba sa The Great Shock. Napagdesisyonan ng dalawa na umalis na at hanapin ang isang survivor pero lingid sa kaalaman ng dalawa, ang gal-ame ng monster ay tila mayroon pang buhay. Habang naglalakad ay tila may naramdaman si Reaper at tumalikod ito para kausapin si Hunter Zest. Pero laking gulat niya nang makitang buhay pa ang demonic beast. Matapos ang ilang sandali, habang nagbabantay si Hunter Nelia sa safe base ay nakita na niyang binibitbit ni Reaper si Zest. Pinahiga na nila si Zest at sinuri kung kumusta ang sugat niya. Nalaman ni Hunter Nelia na isang kakaibang lason ang binigay ng demonic beast. Hindi daw gagana ang mga ordinaryong antidote. Humingi naman ng paumanhin si Hunter Zest dahil daw nagdulot pa siya ng problema dahil sa kapabayaan niya. Pero sinabi ni Hunter Nelia na huwag daw mag-isip si Hunter Zest ng mga ganitong bagay. Handa naman daw sila sa mga ganitong sitwasyon. Bigla namang inilabas ni Hunter Nelia ang isa niyang summon. Ito daw ay kayang magpagaling ng mga sugat at lason. Nakukyuta naman si Zest at Reaper sa summon. Sinabi ni Hunter Nelia na dahil hindi pa tuluyang magaling si Zest ay siya muna ang sasama kay Reaper para maghanap ng mga survivor. Napansin ni Nelia na parang hindi matanggal ang ngiti ni Reaper kaya tinanong niya kung bakit. Ayon kay Reaper ay napaka-cute daw ni Hunter Nelia, pati na rin ang kanyang mga summon. Ayon kay Hunter Nelia, ang itsura daw ng summon niya ay impluwensya ng kanyang anak. Hindi daw ito ang orihinal na itsura ng kanyang mga summons. Isang araw daw ay hiniling ng anak niya na ilabas ang kanyang summon dahil gusto niyang makalaro ang mga ito pero nang inilabas na nga ni Hunter Nelia ay natakot ang kanyang anak. Simula daw noon ay binago na niya ang itsura ng kanyang mga summon at ginawa itong mga cute. Ayon kay Hunter Nelia ay marahil hindi alam ng mga hunter na gumagamit ng mga sandata ang kahalagahan ng koneksyon ng mga summons at ng summoner. Mas malakas ang koneksyon ay mas malakas ang kapangyarihan. Narinig na daw ito dati ni Reaper. Kapag inilabas mo ang iyong mga summons ay siguradong papanatilihin kanilang buhay. Ayon kay Hunter Nelia ay bihira lang ang mga ganyang kaso pero 2 beses pa lang niya itong nakikita. Galing daw ito sa isang batang hunter. Maraming tao ang nagsasabi sa batang hunter na tumigil na pero dahil determinado ang hunter na ito ay di sila nakinig sa mga tao. Noong nakaraan lang daw ay tiningnan ni Hunter Nelia kung kumusta na ang mga hunter na ito. Kasalukuyan ay nasa mga malalaking guild na sila at mga S-rank hunter na. Napansin naman ni Hunter Nelia na mukhang kalmado na si Reaper kumpara sa mga unang araw nila sa quest na ito. Humingi ulit ng paumanhin si Reaper sa kanya dahil pinag-alala niya ang mga kasamahan. Hindi niya alam bakit nagkakaganito siya kahit alam naman niyang isang virtual reality lang ito. At kapag daw mangyari ulit ang Great Shock, ay baka wala siyang mailigtas dahil sa kanyang takot. Ano daw ang pinagsasabi ni Hunter Reaper? Tanong ni Nelia. Hindi na daw mangyayari ulit ang The Great Shock dahil gagawin nila ang lahat para maklear ang mga tower. Napansin ni Hunter Nelia na kanina pa sila naglilibot pero parang wala silang survivor na nakikita. Tama daw siya, dapat ngayon ay may nakakasalubong na sila kahit isa, saad ni Reaper. Bigla namang may nagpakitang bata sa kanila. Isang batang babae. Nilapitan ito ni Hunter Nelia at kinumusta ang lagay niya. Huwag daw siyang mag-alala dahil dadalhin nila ito sa ligtas na lugar. Na-miss daw ni Hunter Nelia ang kanyang anak dahil mukhang magkasing edad lang sila ng bata. Bigla namang may tumalsik na dugo sa mukha ni Hunter Reaper. Inatake na pala ng bata si Hunter Nelia sa isang iglap lang. Kahit si Hunter Nelia ay nagulat sa nangyari. Hindi maproseso ng isip ni Reaper ang nangyayari. Ngumiti lang ang bata at biglang may malakas na pagsabog.
Narinig ito ni Baphomet at tila hindi maganda ang pakiramdam niya dito. Sa tabi naman niya ay ang batang iniligtas nila ni Griffin. Ilang oras bago ang kasalukuyan, sinabi ni Griffin kay Baphomet na ang batang ito ay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Raven. Nagulat naman si Minwoo sa ibinahagi ni Griffin. Ang totoong pinagtataka ni Baphomet ay bakit puti ang buhok ni Raven nang nagkaharap sila. Kinulayan niya daw ba ito? Humihingi ng tulong ang batang Raven sa kanila. Nawawala daw ang kanilang magulang at ang kanyang kapatid ay naiwan sa sasakyan. Bigla silang nakatanggap ng emergency quest. Protektahan daw ang survivor sa mga demonic beast. Nagsilabasan na nga ang mga malalakas na demonic beast. Nagtago naman ang tatlo para makaiwas sa mga high rank na mga monster na ito. Sa isip ni Baphomet ay di siya makapaniwala na nagtatago siya sa isang labanan. Pero wala siyang magagawa kung hindi mailigtas ang bata at maiwasan ang mga demonic beast. Iniisip nila kung paano sila makakapunta sa safe base. Pero magagawa lang nila ito kung haharapin nila ang mga monster sa labas. Masyado daw itong delikado para sa bata. Habang nagpaplano ay nakiusap ang bata na iligtas ang kanyang nakakabatang kapatid. Iniwan niya daw ito sa sasakyan para hanapin ang kanilang mga magulang pero kung alam niya daw na ganito ang mangyayari ay sana hindi na niya iniwan ito. Nagalit si Griffin at sinabihan ang bata na sana ay hindi niya iniwan ang kapatid niya. Nagtaka si Baphomet bakit daw ang batang ito ay may ego. Halos lahat ng mga survivor na nakasalamuhan nila ay paulit-ulit lang ang sinasabi at ito ay iligtas sila. Pero ang batang Raven daw ay parang may sariling pag-iisip. Kaya pinakilala ni Minwoo si Griffin sa bata at sinabi na ito ay ang kanyang nakakabatang kapatid. Sabihin na lang daw nila na nanggaling siya sa hinaharap. Hindi makapaniwala ang bata na ang nakakabatang kapatid niya ay naging isang hunter. Hindi daw maaari na magpakulay ng buhok ang kanyang kapatid na mangingibabaw sa iba. Sinabi ni Griffin na ito daw ay ang whitening. Isang kondisyon na dulot ng paglabas ng tower sa mga piling lugar. Ang mga nakaligtas sa lugar na iyon ay naging puti ang mga buhok. Meron din sa ibang lugar na naging puti hindi ang buhok nila kundi ang ibang parte ng katawan kagaya ng mata o balat. Sinabi ni Griffin na silang dalawa lang ng kapatid niya ang nakaligtas sa lugar na iyon. Narinig ito ng batang Raven. Tinanong niya kung paano naman daw ang kanilang mga magulang. Bigla naman nagsilabasan ang mga malalaking monster at napalibutan na silang tatlo. May inihagis na item si Griffin sa bata at inutusan ito na pumasok sa gusali para magtago. Ang item daw na binigay ni Griffin ay para hindi siya lapitan ng mga monster. Sinabi ng bata na maghihintay siya dito hanggang bumalik sila Minwoo. Pero habang naghihintay sa gusaling yun ay biglang tinawag ng bata ang kanyang ina at ama. At sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang sumabog ang pinagtataguan ng bata. Nagulat si Minwoo at Griffin sa nakikita. Ang bata ay napapalibutan ng asul na apoy. Unti-unting nagbabago ang anyo ng bata at sinasabi nito na uubusin niya silang lahat. Doon pala sa pinagtaguan ng bata ay nakita niya ang hindi kanais-nais na sitwasyon. At ito ay ang mga magulang niyang wala ng buhay. Napagtanto ng bata na tama ang sinabi sa kanya ng mga hunter. Na silang dalawa ng kapatid niya ang tanging nakaligtas sa lugar na ito. Unti-unting nag-iba ang pagkatao ng bata sa isang iglap ay nagdulot ito ng pagsabog. Ang mga monster sa parteng yun ay unti-unting nasusunog dahil sa asul na apoy na gawa ng pagsabog. At tuluyan nang nagbago ang anyo ng bata at naging isang hunter Raven. Nagulat si Griffin sa nakikita pero iba naman ang pakiramdam ni Cha Minwoo. Nag-aalab ang kanyang pakiramdam. Napangiti na lang ito at biglang nakatanggap ulit ng isang emergency quest. Ito ay parusahan si Raven. Sa kabilang banda naman ay tuluyang nabutas ang katawan ni Hunter Nelia at dali-dali siyang kinuha ni Hunter Reaper. Unti-unting nagbago ang pagkatao ng bata. Mabilis na binuhat at tinatakas ni Reaper si Hunter Nelia pero naging isang malaking robot ang bata at hinahabol sila nito. Lumabas din ang emergency quest kay Reaper at sinasabi nito na kailangan niyang parusahan si Goliath. Tinatawanan ni Goliath si Reaper dahil tumatakas daw sila. Mga duwag, patuloy na hinaras ng robot sila Reaper pero patuloy rin na naghahanap ng ligtas na lugar si Reaper para magamot si Hunter Nelia. Biglang nagpakawala ng isang laser ang robot. Mabuti na lang at na-activate ang isang item ni Hunter Reaper at ito ay ang Green Shield. Nailigtas sila ng item na ito mula sa laser.
Sa loob ng Green Shield ay dali-daling ginagamot ni Reaper si Hunter Nelia. Lahat na high-grade na potion ay ginagamit ni Reaper. Lahat na painkiller at pampatigil sa dugo ay inilapat na din ni Reaper kay Nelia. Naalala niya ang kanyang ina sa mga sandaling iyon. Nagsalita si Nelia at sinabi na mabuti na lang at ligtas si Reaper. Iwan na lang daw siya nito at tumakbo na. Pero pinatahimik ni Reaper si Nelia. Sinabihan niya ito na huwag susuko dahil isa siyang hunter. Kung natiis daw niya na hindi kumain ng 2 linggo ay dapat kayanin niya din ang sugat na ito. Huwag daw niyang hayaan na mawala ng ina ang kanyang anak. Ginamit ni Reaper ang isa niyang legendary item. Ang Pocket Watch of Calyx. Pinatigil nito ang pagtakbo ng oras sa katawan ni Hunter Nelia. Tumayo si Reaper at sinabi kay Hunter Nelia na hintayin daw siya nito dahil hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang kasama. Lumabas si Reaper sa Green Shield at hinarap si Goliath. Sinabi ng robot na sa wakas ay lumabas na din ang daga na nagtatago sa butas. Biglang inatake ni Goliath si Reaper pero biglang umiwas ito. Nagpakawala ng napakaraming sinulid si Reaper pero tila hindi ito tumatama sa kay Goliath. Tumawa lang ng malakas ang robot. Nakakaaliw daw talaga ang mga tao. Biglang dumaikit ang mga sinulid sa 2 malalaking bato at hinayla ito ni Reaper para maipit ang robot. Pero binasag lang ito ni Goliath gamit ang kanyang napakaraming laser. Nagalit ang robot dahil sa mga tricks na ginagamit ni Reaper pero natawa lang ito ulit nang mapansin na hindi tumatama ang mga sinulid sa kanya. Maganda daw ang mga teknik ni Reaper pero ang problema ay hindi siya asintado, pangungot siya ng robot sa kanya. Paulit-ulit na ginawa ito ni Reaper at patuloy rin ang pagtawa ng robot. Pero matapos ang ilang sandali ay napatigil si Reaper ganoon na din ang robot. Hindi inaasahan ni Goliath na nasa delikadong sitwasyon na siya at napapaligiran ng sinulid. Ayon kay Reaper ay tama nga daw ang robot at hindi niya ito natatamaan. Biglang nakatanggap ng mensahe si Reaper galing sa system. Nabuo daw ang mga kondisyon ng skill para magamit. Ang skill na Arachnid Sanctuary. Biglang dumilim ang paligid ng robot. Hindi niya alam kung nasaan siya. Sinabi ni Reaper na hindi siya isang combat type na hunter. Kaya kapag papasok siya ng tower, parati siyang natatakot. Ayaw niya ng digmaan at naniniwala daw siyang may paraan para pamatigil ang digmaan ng mga monster at mga tao sa mapayapang paraan. Nagalit ang robot at nagpakawala ito ng mga laser. Walang kwenta daw ang mga sinasabi ni Reaper. Ang mga tao at demonic beast ay hindi maaaring magkakasamang mabuhay. Pinanganak daw sila sa mundo para ubusin ang mga tao at pagharian. Bigla namang tumagos ang mga sinulid sa katawan ng robot. Unti-unti din itong nasisira. Hindi na ito makagalaw. Biglang kinuha ni Reaper ang panali sa buhok niya. Biglang inatake ni Reaper si Goliath at sa isang iglap ay nahati ang mga katawan nito. At dahil sa pagkatalo ni Goliath ay tagumpay sa misyon si Reaper. Matapos makabalik sa realidad ay biglang may nagsalita kay Reaper. Tinawag siya ng misteryosong babae na Hipokreto. Napalingon si Reaper pero walang tao sa kinakatayuan niya. Bigla namang may tumawag sa kanya at ito ay si Hunter Nelia. Sinabi ni Reaper na kailangang lumabas ni Nelia sa tower para makakuha ng atensyong medikal. Napansin ni Nelia na napapaligiran sila ng asul na parang pader. Mukhang nahati daw ang lugar sa iba't ibang dimensyon at dahil ito sa quest na natanggap nila. Sigurado ay ganito rin sa ibang parte. Balik naman sa area kung saan sila Griffin at Minwoo. Doon ay kaharap nila ang isang Raven at dapat matalo nila ito para maklear ang quest. Bigla silang inatake ni Raven gamit ang kanyang asul na apoy. Matagumpay na nakaiwas si Griffin pero biglang nasa harap na niya si Raven. Inatake siya ni Raven gamit ang espada pero nasangga niya ito. Patuloy na inatake ni Raven si Griffin pero biglang nagsalita si Baphomet at sinabi na huwag naman sana siyang ituring na alalay lang. Bigla niyang inatake si Raven gamit ang bagong anyo ng kanyang sandata. Matagal na daw na hindi sila nagkita. Pagbati ni Minwoo kay Raven. Kahit daw ay namayapa na siya ay gusto pa rin daw siyang muling makaharap ni Minwoo at gagalangin niya ito ng buong puso. Dahil hindi naman siya maaaring gumawa ng mga katangahang bagay laban kay Raven. Biglang na-activate ang nakalock na passive at active skill ni Baphomet. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata at nagsimulang atakihin si Raven. Parehong mabilis ang dalawa. Nagpalitan ng mabibigat na atake ang dalawang mandirigma at pakiramdam ni Minwoo ay isa itong de Diavo.
Napangiti na lang si Minwoo sa nararamdamang sabik. Parehong napa-atras ang dalawa pero muling umatake si Minwoo at nailaga naman ito ni Raven. Nagpakita sa harap ni Raven si Minwoo at agad na umatake. Mabilis na nailaga nito ni Raven at sa parehan oras ay nakakita siya ng pagkakataon na sipin si Cha Minwoo. Nasangga niya nga ito pero bagsak pa rin siya sa lupa. Sumunod na ang atake ni Raven gamit ang kanyang asul na mga apoy. Nagkatinginan lamang ang dalawa at muling napangiti si Baphomet. Ito nga daw ang inaasahan niya. Masaya nga daw ito. Binasag ni Minwoo ang malaking bitak ng bato at ginawa itong panangga sa apoy. Agad niya itong itinapon kay Raven. Biglang sumulpot si Minwoo sa gitna ng bato para sorpresahin si Raven. Nagkapalitan na naman ulit ng atake ang dalawa. Espada laban sa espada. Nag-e-enjoy si Baphomet ngayon sa laban nila ni Raven. Napa-atras si Minwoo sa sagupaan at tila nanginginig ang buong katawan niya. Sa isip niya ay parang may pumipigil sa kanyang kasiyahan. Muli niyang inatake si Raven. Pero sa isang iglap lang ay napatalsik siya nito nang walang kahirap-hirap. Ang tanging pumipigil sa kanyang kasiyahan ay walang iba kung hindi ang mahina niyang katawan. Bagsak si Minwoo sa ginawang atake ni Raven sa kanya. Sumunod na umatake naman kay Raven ay si Griffin. Sa isip ni Minwoo ay hindi ito magagawa ni Raven sa kanya kung nasa kanya pa rin ang kanyang buong lakas. Ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon na malabanan si Raven. Wala nang ikatlo o ikaapat na pagkakataon. Pero naisip niya rin na kahit may dumating pang mga pagkakataon, mababago din kaya ang resulta ng kanilang laban. Sa nakaraan ay ginamit lang daw niya katangian ng tower para magkaroon ng lamang kay Raven. Pero kapag naglaban daw sila sa parehong kondisyon ay siguradong matatalo siya. Pero bakit kahit alam niya ang resulta ay nasisiyahan pa rin siyang labanan si Raven? Patuloy naman na naglaban ang magkapatid habang si Baphomet ay nag-iisip. Tinanong niya ang sarili kung ganito ba siya dati makipaglaban? Hindi, parati niyang natatalo ang kanyang mga kalaban. Ganyang siyang klaseng tao, ganyan ang tunay na Baphomet. Unti-unting nagbago ang aura ni Cha Minwoo. Bumabalot sa kanya ang pulang aura. Nasa masamang sitwasyon ngayon si Griffin laban kay Raven. Akmang tatapusin na siya ni Raven pero nakaramdam siya ng masamang aura. Naaalala ni Raven ang nangyari sa Tower of Abyss bago siya mamatay. Unti-unti siyang lumingon at doon ay nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Baphomet. Bumalik na kaya ang buong lakas ni Baphomet? Abangan po natin mga ka-recap ang muling bakbakan ng Apostle of Rage na si Raven at ang boss ng Tower of Abyss na si Baphomet sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!